Simula po 2 years old po ako, wala na po akong nanay. Saan lang po kumain doon? Siya ang batang ina na ating tinutulungan ngayon. Natagpuan natin sa isang kubo-kubong tagpi-tagpi ng sako. At naawa ako sa kalagayan niya. May pinagdaanan siyang hindi maganda dito sa bahay na ito. Dito yung lalaki po. Baliw sila mag-inatulog. Dito na po naganap yung panghahawak, panghipo. Bakit anong ginawa sa iyo? Una po, inaalok niya po ako ng 500. Napangunahan po kasi ako ng takot kaya hindi po ako nakasigaw. Na ngayon ay unti-unti na nating mababago ang kanilang buhay sa pamamagitan ng pagtulong natin at paglipat ng tirahan. Masaya ka na dito? Opo. Hindi na yung kagaya dati na takot ka sa tinitirahan nyo. Dati ba takot ka doon? Opo, kasi ganunin mo lang po yung pintuan makakapasok na po. Sa talambuhan nyo mula nung naging kayo ni Marie Chris, sino yung mga talagang tumutulong sa inyo? Wala po eh. Yung magulang lang po namin. Ang mag-anak po, hindi po. Kahit po nga mag-anak, parang tatabay ka rin. Ano yung pakiramdam kung may sarili na kayong bahay? Siyempre. Masarap po sa pakiramdam. Na-imagine ko nga kung may ganito ko, may sariling bahay. Masarap sa pakiramdam. Once again mga kalingap, ngayong araw ay nandito tayo sa isang beneficiary natin tinutulungan na mga batang magulang. Ayan, si Marie Chris at si Jonel. Kumustahin natin yung kalagayan nila dito sa kanilang apartment. Ayan, kumustahin natin. Franz. Hello, kumusta? Pwedeng makapasok? Nag-iyak na si baby. Ayan, kumusta kayo Jonel dito? Okay naman po. Okay naman? Oo. Anong mga kinakain nyo dito? Yun lang po yung kung anong maluto. Anong mga niluluto mo? Minsan po, gulay, itlog, ganyan. Anong gulay naman yung mga Sitaw po, mga pechay, gan. Maganda yan. Nasa umaga, itlog lang. Okay. Si baby nyo, kumusta? Hindi naman nagkakasakit dito? Hindi naman po. Hindi naman. Hello! Hello, baby! Bagong gising. Nawawa naman yan! Nahimik naman yan! Kawawa naman. Tama na. Namiss ang mama. Namimiss niya ang mama niya lagi. Nagsisitayuan pa yung niya. Kumusta ka? Dito ka? Payakin natin yung anak mo. Kumusta ka? Okay naman? Oo. Yung baby niyo, hindi naman dito. Wala na yung mga lamok. Kasi binigyan ko kayo kahapon ng pang-spray. Anong ginawa nyo sa spray? Nilunok nyo? Kala ko nilunok nyo. Anong ginawa nyo? In-spray ko na yung sa paligid. Yung paligid ng kama. Tapos dito, wala. Ay, dito po, hindi kami nag-spray. Dito sa taas lang po. Dapat in-sprayan nyo dito sa ilalim. Mga ilalim ang importante dyan. Oo. Mga ilalim sprayan nyo. Pero yung anak nyo, ilabas nyo muna pag nag-spray kayo. Huwag mo kong tinatawanan. At di ako nakipagtawanan. Ay. May pagkain ka doon. May dala ako doon. Di pa kumakain Sino po? Ilang months na ito? Pag-aapat pa lang. Okay. Ngayong February. Oo. 6 months, bibigyan kita ng ng Cerelac. Gusto mo ng Cerelac? 2 buwan na lang Kain na to ng lugaw. Nakain na po. So, pinapakain nyo? Hindi po, sinusubuan niya ng kung ano-ano. Pero konti-konti lang po. Niya din po Huwag namang baka sobran, kakasakit yung anak nyo. Kain ka na pala ng lugaw? Lakas mo Pati tinapay, pero namin. Dinudurog. Oo, dapat yung basa. Dapat yung basahin nyo, wag yung wawa naman, kakain na. Bilan kita Cerelac Gusto mo Cerelac? Gusto mo Cerelac? Ayan, Jonel, sa ngayon na nandito na kayo sa bayan, tinatry mo bang mamasukan sa Ayaw po, naglalabas-labas po ako, nag-extra sa labas. Tapos naghahanap po ng regular na trabaho para makatulong din dito sa mag-ina ko.
Oo. Para sa pambuhay mo sa kanila, Opo, ano? sa araw-araw po. Oo. Paano naman kayo nakakasurvive sa mga pagkain nyo? Ay, kahit pa paano naman po, nakakasurvive naman. Oo. Hindi man sapat, pero okay lang. Oo, nakakasurvive naman kayo. Nakakasurvive naman po. Tsaka nandito naman kami para umalalay, abot-abotan ka namin kung ano yung mga kailangan nyo na Oo. Si Marie Chris, kumusta pag-aalaga mo sa anak mo? Okay naman po. Okay naman. Masaya ka na dito? Opo. Hindi na yung kagaya dati na takot ka sa tinitira nyo. Dati ba takot ka doon? Opo, kasi ganunin mo lang po yung pintuan makakapasok na po. Kung may gustong pumasok. Tsaka medyo nagiging blooming na si Marie Chris dito, mga kalinga po. Dati doon sa Alayaw, di ba? Ano siya, parang 40 ng edad niya sa na-stress, Stress po yan. na-stress, kawawa naman. Ayain nyo, gawin namin lahat ng makakaya namin para matulungan kayo, no? At i-update natin yung lupa na pwede nating pagtirikan sa bahay nyo. I-update din natin yung tutulong sa inyo, sa sponsor nyo. At ano yung pakiramdam kung may sarili na kayong bahay, syempre. Masarap po sa pakiramdam. Na-imagine ko nga kung may ganito ko, may sariling bahay. Masarap sa pakiramdam. Namumuhay ka sa sarili mong pamamahay. Oo. Tsaka mga kalingap, yung mga nagko-comment na sabi nila bakit ang tinutulungan ko daw ay matanda, bata na pwede pang magtrabaho, pwede pang Depende naman po sa sitwasyon nila yan. Kagaya nila na nagsisimula pa lang sa buhay, mag-asawa, at wala din tumutulong na magulang, ay talagang nakakaawa nga naman kung ganito yung sitwasyon. Parang kasi lahat ng tinutulungan ko ay nilalagay ko yung sarili ko sa sitwasyon nila. Talagang mahirap po. Kaya sana kung matulungan natin sila, na lang po kayo, maging happy na lang po tayo, good vibes na lang sa mag-asawang ito para naman mabigyan natin ng pagsimulan. At least man lang kung maging maganda yung buhay nila, maging masaya na po tayo. Yun po yung layunin natin sa mga tinutulungan natin. Tsaka kung alam naman natin kung deserve, di ba po? Kasi may tinutulungan din po akong hindi deserve. Ilang beses kong binigyan ng puhunan, 3 beses po yata. Winaldas niya po nila yun, tas ako pa yung nagiging masama. Binitawan ko na po, minsanan ko man na pong binitawan. At yun, sabi ko bahala na kayo sa nyo kasi parang ang hirap din naman tumulong sa mga taong hindi pinapahalagan yung tulong. Di ba, Jonel? Opo. Oo. Tama po. Yun bang tulong namin sa inyo ay okay lang din naman, hindi naman Okay lang po. Malaking tulong nga po sa amin. Oo. Yung tulong niyo. Sa nyo ba, sa talambuhay nyo mula nung naging kayo ni Marie Chris, sino yung mga talagang tumutulong sa inyo? Wala po eh. Yung magulang lang po namin. Kamag-anak po, hindi po. Kahit po kamag-anak, parang tatabay ka rin. Hirap din, Oo. Kaya Parang pag mahirap ka, hindi ka kamag-anak. hindi ka papansinin. Hindi papansinin. Yan yung Kaya, advice ko lang sa inyo, syempre mas ahead ako sa inyo. Mas ako, magpakasipag tayo. Magpakasipag kayo. Itong tanan na, pinagtitiran nyo ngayon, linisan nyo lagi para sa anak nyo, para malinis lagi, para sa kanya, At magsikap kayo, parehas, para, may pupuntahan yung nyo buhay nyo. Kahit bata pa kayo na nag-asawa, ipakita nyo sa mundo na hindi porket bata na nag-asawa ay walang mapupuntahan. Habang tayo nabubuhay, may pag-asa kayo. Mangarap tayo, Oo, may ako dun. May pakikuha, Jonel. Sige. Oo. Yung pasalubong namin. Ito ay kay Marcos. Yung carton yan. Sama mo na yung motor ni Ran. Wag. Iba tao sulugan. Ayan. Ano na yan, mga kalingap, mga ibang pangangailangan, pwede nilang pang-ulam, kape, merienda, may pansit din at may spaghetti. Marunong kayo magluto ng spaghetti. Oo, lutuin nyo yan, pang merienda yung mag-asawa, Para magpataba kayo. Gumaya kayo sa amin ni Marcos. Ang papayat nyo ay.
Hindi, syempre joke lang. Syempre magpalakas kayo para sa anak nyo. Ano, yun na lang yung ano nyo, yung inspirasyon nyo, yung anak nyo. Yung ano ba, sa buhay mo ba, ano, Jonel, ano yung pinapangarap mong trabaho? Magnegosyo ba o magtrabaho, maging empleyado? Ano po, nung dati po pangarap po talaga magka-negosyo ganyan. Kahit yung maliit na punan lang. po, kasi naranasan ko mga muhan, mahirap talaga eh. Paano yung mga muhan? I-explain mo nga sa kanila. Nangangamuhan ba ako dati kung sino-sino po naging amo ko. Meron dyan na mumurahin ka. Ano yung naging trabaho mo? Sa ano po, nagbubuhanan po. Nag-grass cutter. Grass cutter. Opo, tapos kung ano-ano po, nangangapi, ganyan. Kung anong paggawa. Oo. Yung buhanan po. Parang katulong, ganun din. Ganun na po. Ay, grabe. Buhanan. Tapos mumurahin ka pa. Bakit mumurahin ka? Basta po, pag may pagkakamali ka po, ganun. Konting Ganun. pagkakamali lang. Basta po, mahirap mga muhan talaga. Oo. Kaya nasa isip ko dati magnegosyo na lang kung Pwedeng negosyo, ano? nga po. Oo. Ayan mo pag may mag-share ng ano, pwede kayong mag-extra ng tuwing hapon, 'di ba? Pwede kayo dito sa harapan Opo. mag-extra magluto-luto, mag-isaw-isaw, 'di ba? May trabaho na kayo, may negosyo pa. Yayaman na kayo, pautang ako. No? Uutangan ko kayo pag yumaman kayo. Hindi, syempre magiging masaya kami. Yun yung layunin namin, Jonel, yung may mapuntahan yung buhay nyo. Yun kasi yung Tsaka po, may papuntahan yung tulong yung binibigay sa amin. Yun yung hindi, yung worth it bagay yung mga tulong namin sa inyo. Opo. Oo, yun yung pinakamasayang mangyari. At yan, sige, dito muna yung vlog natin. At least na kumusta natin sila Jonel, yung mag-ina niya. At eto, habang may blessing, pag may blessing yung YouTube natin, yung ating Facebook page, i-share natin sa kanila lahat ng nangangailangan. Rotation po yan, nabibigyan natin ng tulong at alam naman natin kung sino talagang mga nangangailangan. At maraming salamat po sa patuloy niyong panonood sa akin at sa mga naging sponsor ko din kay Ninang Adel Yuzon. Ayan, kay Ninang Adel Yuzon nag-share ng pang-misa doon kay Tatay Filomeno ng 9 days. Ayan, Ninang, sa 40 days na lang natin ilaan yung pera kasi tapos na daw po yung pasyam nila. Kaya ilaan natin sa 40 days. At maraming salamat po. At sana share, like, comment nyo po yung ating vlog para naman makatulong sa pamilya ni Jonel at Marie Chris. Punta muna kami. Ano, Marie Chris? Sige po, salamat po. Oo, sige. Salamat po, ate. Oo, sige. Okay, ingat kayo dito, ha? Opo. Thank you so much. Mag-ingat po kayo palagi. God bless.